pong muli, nagbabalik po ang ADHICA sa ating ika-4 na araw ng komperensya. Ito po ang pinakahuling araw, po ng ating pagkikita-kita. At inaasahan po natin na tayong lahat na sumaksi sa loob ng 4 na araw ay namumutiktik ng kaalaman at karunungang sumasaklaw sa ating pagkaako, pagkatayo bilang sambayanang Pilipino. Gaya po nung sinabi ko sa inyo nung pagbubukas ng araw ng komperensya, ang ADHICA po o ang komperensyang ito ay isang hibla na nag-uugnay ng ating kalamnan, litid at ugat sa pagiging sambayanan. Nagkakaiba man po tayo ng kinagisnang paniniwala, pananampalataya, kultura, kalinangan man, subalit ipinaglalapit po tayo. Maging ang pandemya mang ito ay hindi po hadlang sapagkat nadalumat at natalastas sa mga papel na inihayin sa mga paksang pangkasaysayan at pangkalinangan ng ating mga piling tagapagsalita, ang atin pong pagkakaisa at pagbubuklod sa iisang diwa at isip tungo sa pagkabansang Pilipino. Kaya po mga ginigilo kong naririyan ngayon at nakikinig, nanunood sa atin, sa hapon pong ito ay matutunghayan pa po ninyo ang iba pong mga babati sa atin. At alam niyo po mga kaibigan, ito po ang tunay na tinutungo ng ADHICA ng Pilipinas. Kaya po ito po ang masasabi ko sa inyo, sa ating lahat dito, ano po? Mula po ngayon para po sa mga susunod pang komperensya na magaganap, itala na po ninyo sa inyong talatakdaan o sa inyong kalendaryo na ang ika-30 araw ng Nobyembre ay ang takdang araw ng pag-uumpisa ng komperensya ng ADHICA. Huwag po ninyo yang kalilimutan. Sapagkat ang ADHICA po, kung hindi lamang po ganito ang nangyari sa panahon natin, malamang po ay nagkita-kita tayo sa isang lugar na itinakda ng ADHICA na kung saan doon ay labis nating mai-enjoy ang komperensya. Ganon pa man, napakalaki po ng inihatid sa atin ng komperensyang ito. Alam ko po na tayong lahat, mga guro, mga mananaliksik, mga mag-aaral man sa antas graduado o lahat po ng mga may hilig sa kasaysayan. Tayo pong lahat ay bahagi po ng ADHICA. At samantalang tayo po ay nasa huling araw ng ating komperensya, hayaan po ninyong ibigay ko sa inyo ang Pangulo, ang kasalukuyang Pangulo ng ADHICA ng Pilipinas upang ipaalam po niya sa atin o tayo ay muling anyayahan para po sa susunod na bali ika-32 pambansang komperensya ng ADHICA. Mga minamahal kong naririto ngayon, narito po ang kasalukuyang Pangulo ng ADHICA, ang walang ibang masigasig sa pagtatrabaho po para po sa komperensyang ito. Walang pagod, lahat po ginagawa para lamang po maging matagumpay ang ating komperensya. Narito po si Dr. Randy Madrid. Magandang hapon po sa lahat.
Sa muli, magandang hapon po sa lahat. Sa ngalan po ng pamunuan ng Adhika ng Pilipinas, sa ngalan po ng pamunuan ng Adhika ng Pilipinas, ay formal ko pong inilalatag sa inyo ang paanyaya para po sa ika-32 pambansang komperensya sa kasaysayan at kalinangan na gaganapin po sa Dakbayan o lungsod ng Tagbilaran sa Bohol sa susunod na taon. Ito po ay gaganapin sa Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1, 2021. Para po sa kabatiran ng lahat, nais po ipaalam na ngayon po ay patuloy pa ang negosasyon po namin sa isang universidad sa Bohol tungkol po dito sa komperensya. Kasi inaasahan po nila, nais po nila na yung magiging komperensya po natin sa susunod na taon ay kung maaari po ay face-to-face na, kakaharap na, makakapunta na po tayo doon sa lugar. Kaya inaayos po namin lahat ng mga bagay-bagay. Kaya nga po ngayong hapon ay hindi pa po wala po tayong turnover muna kasi inaayos na po namin yung negotiation sa isang universidad at kasama na rin doon sa dalawang makasaysang bayan doon sa Bohol, yung na pwede ring maging co-host doon sa komperensya, yung bayan ng Baclayon at bayan ng Lobok. Okay, so inaasikaso pa po namin. Pero yun, aasahan po natin na para po sa susunod na taon ay doon po tayo sa Bohol. Ano po ang magiging tema po natin sa Bohol na komperensya o komperensya 2021? Dahil po nakatuon ito sa 500 years, di ba? 500 taon, okay, ng circumnavigasyon, okay? Na sineselebrate po natin as 1521 to 2021, okay? So, ang magiging paksa o tema po natin sa komperensyang ito ay kaagi o kabilin. Okay? Dalawa po itong mga termino, okay, o salita na hango sa Cebuano at maging sa Bulanon. Kaagi na ibig sabihin ay kasaysayan at kabilin na ibig sabihin ay pamana. So mag-merge po or magsasama po dito yung dalawang bagay na ito. So kaagi o kabilin, pagsipat sa mga estadong bayan at sirkumnabigasyon sa kasaysayan at kalinangang Pilipino. Ulitin ko po, ito po yung ating magiging tema para po sa susunod na taon. Kaagi o kabilin, pagsipat sa mga estadong bayan at sirkumnabigasyon sa kasaysayan at kalinangang Pilipino. Kaya po inaasahan po natin na bumalik na sa normal upang makapunta po tayo ng Bohol. Okay? Ito po ang ating magiging paghahandaan po natin para po sa sunod na taon. Okay? So magiging sentro po doon sa komperensya yung enkwentro po sa pagitan ng mga katutubo at ng mga mananakop, lalo na po ang mga Kastila. Okay? Dito mapopokus po natin dito yung ating talakayan po doon sa Bohol. Sentro po dito yung sanduguan sa pagitan ni Sikatuna at ni Legazpi. Okay? So yun ang magiging sentro doon sa ating komperensya. Okay? Pero yun, gaya ng nasabi ko kanina, doon pa rin tayo nakaangkop, okay, doon sa ating tema na kaagi o kabilin, pagsipat sa mga estadong bayan at sirkumnabigasyon sa kasaysayan at kalinangang Pilipino. Okay? Mamaya po ay tatalakay naman ni Sir Ryan yung 2022 po natin na konferensya sa Davao, sa Ateneo de Davao University. Kasi po by then ilalatag din ni Sir Ryan kasi
batay po sa karanasan ng ADHICA, 1 taon po ang paghahanda. So yung mga irepresenta po mga papel sa Bohol ay nakalatag na, hinahanda na. So ang gawin po ninyo, yung sa mga gusto magsumite ay bukas po yung sa Ateneo de Davao University para po sa 2022 na ibibigay po ni Sir Ryan later, okay, yung tema, okay? So pagkatapos po gayon pa man kahit na inilatag na natin po sa Bohol yung ating maging komperensya para po sa susunod na taon, tinitingnan din namin ang posibilidad na magkaroon ng mga komperensya sa ibang mga lugar sa Pilipinas. So may mga target setting na po kami. Gumawa ako ng mga nag-check na ako para hindi tayo mahirapan eventually yung mga posible pong mga host natin sa hinaharap or in the future. So sa 2022 po ay ang target po natin ay sa Ateneo de Davao University po. So mula po sa Bohol, sa Visayas ay tutungo po tayo sa Mindanao. Okay? So sa Ateneo de Davao University po tayo. Tapos may mga dire-din kami mga lugar na dapat nating tingnan natin na posibleng maging host. Although ipafinalize po natin later yung ating paghahanda dito. So tinitingnan din namin ang mga posible. Pagkatapos po ng Ateneo de Davao University ay Baler Aurora, pwede po yun. Tinitingnan namin ang mga posibleng mga lugar. Okay? So Baler Aurora, Catarma, Northern Samar, Malaybalay, Bukidnon, okay? Goa, Camarines Sur, Lasis, Siquijor at saka Bislig, Surigao del Sur. So as much as possible ang ginagawa namin sa ADHICA ay tinitingnan namin yung mga lugar na hindi pa naabot, okay, ng komperensya. So iniikot po namin ito sa buong Pilipinas. Okay, kaya po ang amin pong payo po sa ating mga kalahok, keep posted lang palagi, ready lang palagi kasi may mga aktibidades po kami na ginagawa, ipinaghanda para po sa komperensya. Susulitin ko na lang kasi para isang na lang, okay? Maliban po sa komperensya na ginagawa, supposedly ngayong taon ay mayroon din sana pero naging problema po namin kasi yung paghahanda dahil sa pandemya. Pero hopefully next year po mag-okay na po tayo ay mayroon din kami maliban po sa komperensya na ganito ay may nahanda din kaming bawat summer, okay? Lalo na kung buwan ng Abril, mayroon pong tradisyon ng ADHICA, yung eskwela sa tag-init. Okay, so yung may target na po kami sa eskwela sa tag-init, AST 2021. Inasahan po namin na makalahok po kayo dito, okay? Paabutan po namin kayo ng imbitasyon at saka of course kasi itong eskwela sa tag-init ay magkakaroon po ng mga principal at saka mga magtuturo dito ay ipapaabot po namin yung aming imbitasyon or paanyaya sa inyo. So yung target po namin, ito po ay handle na mga balangay ng ADHICA. So para po naman tayo lahat naman ay mabibigyan ng chance or oportunidad. Okay? I-spread po namin yung AST. Mayroon pa tayong 3 AST sa 2021. So, yung sa Luzon po, mag-take over or mag-take charge po dito ay yung Balangay ng Laguna. Okay? So, sa tulong din ng ating Director po ng ADHICA, si Professor Chipre James Lejero, kasama rin si Ma'am Rina at sa mga kasamahan nila doon sa UP Los Baños. So sila po yung mag-take charge po doon sa yung Balangay ng Laguna, mag-take charge po doon sa ating eskwela sa tag-init sa Luzon. Sa naman po, sa Visayas naman po ay ibibigay po yung in charge ko dito sa ating balangay. Dito po rin ang kasama din natin si okay, ang ating President Iloilo si Dr. Romeo Guitaro. Okay, so sa Iloilo po ang sa Visayas
talaga Iloilo pala ang mag-take charge doon. At saka yung panghuli po ay para naman sa Mindanao ay mag-take charge po dito yung Balangay ng Gitnang Mindanao. Okay, sa tulong ng Pangulo ng Balangay Gitnang Mindanao, si Professor Sharon Bulaklak, at kasama rin yun ang ating director na si Ma'am Ma'am Edna, okay, na naging natin dito ngayong hapon. Silbi po nating guro ng palatuntunan, okay? Si Dr. Edna Manginsay. Okay? So yun, dapat po nating sabi nga kanina ni Ma'am Edna, dapat po natin na ikalendaryo na po yung mga aktibidades na ito, yung mga kaganapang ito, okay? At saka from time to time din, keep posted din, maghanda din tayo kasi baka may mga gagawin po din kami mga webinars, okay, na related po dito sa pagsusulong at pagpapaunlad ng kasaysayan ng Pilipinas. Okay? So with that, again iulitin ko, inaanyayahan po kayong lahat para po sa ating ika-32 pambansang konferensya sa kasaysayan at kalinangan na gaganapin po sa Dakbayan ng Tagbilaran, Bohol. Okay, ito po sa Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1, 2021. Maraming salamat po. Marami pong salamat, Dr. Randy Madrid, sa inyong patalastas para po sa susunod na komperensya ng ADHICA. Bagaman po ang ika-32 komperensya ay nakalatag na po, no? So dahil po ang ADHICA po 1 taon po ang paghahanda na ginagawa. Ganito po kaaktibo ang mga opisyales na bumubuo ng ADHICA, no? At lahat pong 'yan ay talagang pinag-aandaan. Lahat pong yan ay talagang dinidibdib ang paghahanda. Maraming salamat pong muli at alam ko ang mga nanonood natin ngayon ay sisimulan na nilang ikalendaryo. No? Gaya yung sinabi ko kanina, ikalendaryo na po natin para ang November 30 o ika-30 petsa ng Nobyembre ay tiyak na po ang lakad natin. No? May awaan Diyos kung wala na pong pandemic, magkita-kita po tayo sa Chocolate Hills ng Bohol. Po. At ngayon naman po, naririto po ang susunod na magpaparinig sa atin para naman po ito sa ika-33 komperensya. Tignan niyo po, no? Ganyan po kabilis, no? 33 komperensya po. Yan po ay ihahayag sa atin ng dating Pangulo ng ADHICA. Wala pong iba kundi si Sir Ryan Palad. Magandang hapon sa ating lahat. Nakikita po yung slide kaya? Yes, opo. Naka-full display po ba? Hindi. Hindi po. Slideshow, sir, para ma-full. Slideshow. Sandali po ha. Slideshow. Ganyan po. Ayan po. Kita na po. Okay, magandang yes po. Magandang hapon sa ating lahat. Narito po ako para magbigay ng panyaya sa ating lahat para sa pagsasagawa ng ika-33 pambansang komperensya ng ADHICA sa taong 2022. Gaya ng nabanggit na kanina, advance po yung preparasyon nito. Kung titingnan po natin, kagaya ng nabanggit ni Sir Randy, yung ika-31 pambansang komperensya, yung ngayon po nating komperensya, ginawa natin dito sa Luzon. So next year po, sa kasunod na taon, ito'y gagawin sa Visayas. Ito yung nabanggit na rin kaninang paksa para sa Visayas. Kaagi ug kabilin, pagsipat sa mga estadong bayan at sirkumnabigasyon sa kasaysayan kalinangang Pilipino. So Luzon, Visayas, tapos ibig sabihin nito, matapos nito, ito po yung pupunta tayo sa Mindanao. So ito po lagi para ho sa kabatiran ng ating mga bagong kasapi. Ito po yung tradisyon ng ADHICA, Luzon, Visayas, Mindanao. So pag iikot tayo
sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, gagayang nabanggit, ang tentatibong lugar ay sa Davao o saan man ito sa Mindanao. Ano? Sana magkaayos ang pakikipag-usap sa Davao o sa Ateneo de Davao. Kung hindi man, ito ay marapat pa rin saan man sa Mindanao gawin. Ito ay sa Nobyembre 28 hanggang ika-30 ng Nobyembre 2022. Again, tentatibong petsa pa rin po ito. Pero ang lagi pong hinahabol ng ADHICA ay ang Nobyembre, ika-30 ng Nobyembre, ano? Bilang pagkilala at pagpaparangal kay Andres Bonifacio. So ano ang ating tema? Pinakapaksa ano, para sa komperensyang 2022. So ito po yun, Ilaya Ilawud, ang bayan sa harap ng kolonisasyon. So Ilaya Ilawud, ang bayan sa harap ng kolonisasyon. So malawak po ang temang ito. Ano-ano ba ang pwedeng saklawin para sa ating mga kasapi at sa mga nakikinig? Pwede po kayong magsumite ng abstract. Mamaya po yung detalye. Ano ba ang i-cover o ano ang sasaklawin ng temang ito? So ito po yung mga posibleng paksa. No? Kolonisasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ekspedisyon sa Mindanao at Sulu. Pilipinas sa panahon ng konkista. Pagtatatag ng mga tanggulan o fortification. Moro raids sa Kabisayan at Luzon. Reaksyon ng mga Moro at Lumad sa kolonisasyon. Pagtatatag ng mga sentrong pangkalakalan at militar. Kolonisasyon ng Maynila. Kristanisasyon at ebanghelisasyon. At pagbubuo, pagtatayo ng mga lungsod gaya ng Davao, Cebu, Iloilo, Vigan at iba pa. So dito po maaaring uminog yung ating mga pananaliksik. Nag-iengganyo kami sa mga sa ating mga kasapi na tingnan yung kanilang mga pananaliksik sa kanilang mga bayan para maitampok sa ganitong komperensya. So ano po ang ating dapat tandaan? Kailan dapat tayo magpasok ng abstract? No? Ayaw na. So dapat po bago ang Marso 30, 2021, dapat po maipadala ito, yung abstract ninyo na may magtataglang ng 200 hanggang 500 salita. Ito po ay maaaring ipadala kay Sir Randy Madrid. Ito po yung address, madridmrd@yahoo.com. Tatanggapin po ni Sir Randy. Ang deadline po natin ay sa Marso, bago o sa Marso at 30, ika-30 ng Marso 2021. Pero ang pinag-uusapan po natin, 2022 pa po ito ipepresenta sa mismong komperensya. So matapos ang Hulyo 30, 2021, ito po ay ipapabatid sa inyo kung isasama yung papel ninyo para po o kung napili ang inyong papel. So ito po naman, ito po yung ipapresenta namin sa NCCA at sa iba pang mga ahensya kung sino-sino yung mga magtatalakay ng papel. Dahil po ang hinihingi, halimbawa sa NCCA ay kalimitan, kadalasan ito ay Agosto, yung buwan kung saan kailangang ipasa ang mga para ipatupad sa na taon. Kung di man, so bago po, ito po dapat 2022, bago October 15, 2022, so sumite yung buong papel at yung kanilang mga presentation sa PowerPoint. Mali po yung dapat 2022. So meron kayong isang taon halos para ihanda yung papel. Para pagdating ng Nobyembre ng 2022 ay ibig sabihin handa nito.
Kaya ho, talaga hinihikayat namin na pag nabatid po ninyo na kasama ang papel ninyo para sa presentasyon, mangyari pong gawin na ninyo ito para pagdating ng isang bago ang komperensya, aktual na komperensya, ay may susumitin ninyo ang inyong buong papel bukod pa doon sa inyong PowerPoint. Ano? So yun po, ano? So sana hintayin po namin ang inyong mga papel. Meron po kaming official na patalastas na ilalagay din sa Facebook para sa inyong kabatiran kung ano pa yung mga kahingian na para doon sa paglahok sa ika-33 pambansang konferensya ng ADHICA. Muli magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Ryan. Ayan po, nakita nyo na po, narinig nyo na po ano po yung susunod pa nating mga activity o yung ating susunod na komperensya. Inilatag po lahat ni Sir Ryan para po yan sa ating ika-33 komperensya na po. So ano pa pong hinihintay natin? No? So mag-umpisa na po tayong manaliksik at naibigay na po yung mga paksa na pwede po nating saliksikin. Kaya yung mga mahilig sa pananaliksik, yung mga meron diyang mga sabihin nating mga gusto pang saliksikin, no? Pagpatuloy po tayo sapagkat naghihintay po sa atin ang ADHICA ng Pilipinas. Kaya lahat po ay bukas, no? Bukas po ito sa lahat po ng nagmamahal sa kasaysayan, lahat po ng mahilig sa kasaysayan, lahat po ng mahilig o nagmamahal sa ating sambayanang Pilipino, sa ating bansang Pilipinas. Halina po kayo at ipadala na po ang inyong mga abstract bago po sumapit ang deadline para po sa susunod pang komperensya. Maraming salamat po, Sir Arayan. At tayo po ngayon ay narito na sa pangwakas na palatuntunan. Alam ko pong lahat tayo ay nagagalak na sapagkat matatanggap na po natin ang ating sertipiko. At bago po dyan, magkakaroon pa po ng panunumpa ang mga bago at yung mga nagpa-renew po ng kanilang membership. Bago po dyan ay nais ko munang tawagin para sa isang panalangin ng pasasalamat. Narito po si Professor Susan Di Piedra, ang auditor ng ADHICA para po sa isang panalangin ng pasasalamat. Open po ng video, ma'am. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po at kayo po ang aming gabay sa loob ng 4 na araw ng komperensya. Salamat po sa matagumpay na pagtatapos ng pambansang komperensyang ito ng ADHICA na dinaluhan ng maraming tagapakinig. Nawa, Panginoon, ang bawat narinig namin na magagandang bagay ay baunin ng bawat isa sa amin at isabuhay kung anuman ang aral na aming natutunan sa komperensyang ito. Naway patuloy mong pagpalain at gabayan ang samahan ng ADHICA upang patuloy na maging daluyan ng kasaysayan. Salamat po sa presensya ng bawat isa sa mga naging bahagi ng programang ito tulad ng NCCA, NQC, NHCP, at mga pamunuan ng ADHICA, mga tagapagsalita at mga kalahok. Sana, Panginoon, ay marami pang pagkakataon na loobin ninyo na kami ay muling magkasama-sama at magkatipon-tipon sa mga susunod na taon upang maibahagi muli sa bawat isa ang kaalaman, kaisipan at mga saloobin. Itinataas ko rin po ang paghahanda ng pambansang komperensya ng 2021
Sana po ay magiging maayos at naway pagpalain niyo ang mga taong magiging bahagi nito. At sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, baunin po sana namin ang iyong basbas. Ito ang dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat, Ma'am Susan. At ngayon po ay tatawagin naman natin para sa kanyang pangwakas po na pagbati. Siya po ang pinakakaibigan ng adhika. Siya rin po ang katuwang kabalikat ng adhika. Siya po ang tagapangulo ng NHCP. Narito po sa kanyang pangwakas na pagbati si Dr. Rene R. Escalante. Sampunang Pambansang Komisyong Pagkasaysayan ng Pilipinas, pinapaabot ko ang aking pagbati sa adhika ng Pilipinas sa matagumpay 4 araw na Pambansang Konferensya ng Kasaysayan at Kalinangan. Amin ang karangalan na mapag-abot ng tulong teknikal upang seminar ko po yun. Nag-webinar ka ako. pandemya. Nagpapasalamat ako sa pamunuan ng adhika sapagkat pinili ninyong gawin bukas sa publiko nang walang bayad ang inyong komperensya. Bilang organisador din ng mga katulad na gawaing akademiko at profesional, malaking kawalan ito sa kaba ng iyong samahan. Sa kabila nito, mas lalo ninyong nailapit sa mas maraming Pilipino ang ating kasaysayan. Kaya ninyo hindi kayo nag-iisa. May mga samahang profesional na mga historiador na rin ang nakita ang inam na buksan sa publiko ng walang bayad ang kanilang mga komperensya. At ang tanging magagawa ng komisyon na pinatatakbo gamit ang buwis ng bayan ay ang pagsikhay na bumili ng account sa Zoom na ating pagsasaluhan habang hindi pa nakakabalik ang lahat sa normal. Nariyan din ang Secretariat ng NHCP Local Historical Committees Network na sinikap habulin ang teknolohiya upang mas maging kapaki-pakinabang sa bawat pag-stream ng mga gawain pagkasaysayan at pangkalinlangan online. Akin ding ipinagpapasalamat ng inyong talakayan sa komperensya ay nakadagdag sa kalipunan ng karunungang handog nating lahat sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. Kung inyong mamarapatin, maisasama natin ang inyong komperensya sa Quincentennial Online Lecture Portal sa portal.nqc.gov.ph. Nang sa ganon, mabalik-balikan pa ito ng publiko at makahabol pa ang ibang di nakatunghay ng live. Handog na rin natin ito sa susunod na salinlahi. Nang sa gayoy, mabigyan sila ng ideya kung paano may susulog natin ang kasaysayan at ang quincentennial sa gitna ng pandemya. Muli, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Dr. Escalante. Tunay nga po na ang inyong pagtulong ay napakahalaga sapagkat sa teknolohiya po, yun po ang pinaka-importante ngayon na sa panahon po natin. Kaya malaki po ang pasasalamat ng adhika sa inyo po. Maraming salamat pong muli. At ngayon naman po ay alam kong nakahanda na
tayo sa ating panunumpa. Subalit bago dyan ay ipa-flash ni Ma'am Alena ang pangalan. Kaya humanda na po kayo dahil narito po ang inyong mga pangalan. Babasahin ko lamang po ng mabilisan. Sige po, Ma'am Alena. So narito po ang mga yes. Pinakikilala po ng adhika. Ito na po ay mga bagong kasapi. Alma Makasadya, Arlie Joshua Atienza, Carlito Saguksok Jr., Christine Joy L. Miguel, Colleen Jean Templa, Christopher De Jesus, Danny Mahirano, D.A. Labunog, Didit Polo Brown, Arnold O. Adante, Edsel John, Merlin Lincalio Evangeline Hinayon, Pebby Joy Saison, Fernando Rico, Genevieve Cerilo, Jerry Areta, Janice Jihan Eson, Jeffrey C. Hines, Jeremiah Montejo, Jericho Padilla, Jerwin Nava, John Ashayik, Chan Abililia, John Paul Abiliera, Jonathan D. Binlayo, Juan Gabriel Bravo, Karil Meg Nina, Kaye S. De Vera, Kaivet Azril D. Andres, Kelvin Braille Meneses, Kimberly Apatan Lusay, Lesimar Esdrelon, Lilian Javier Luis Santer Carios, Maria Christine Gonzalez, Marlon Lopez Silvosa, Michael May Cabang, Nastasia Besin, Neil Oliver de la Cruz, Nordglen Cerilio, Rogidem Marnil Nimenso, Romel P. Misa, Rosemary R. Tronco, Sheila T. Uy, Susana A. Revita, Wendy D. Dawing, Zoe Margaret Lumanta, Romel de la Rosa Soliva, Aristotel Atienza, John Lloyd Cabinong, Princess May Fernandez, Joven Ayan Marquez, Fatima Rocamora, Society V. Salcedo. Okay, yun po. Yun po ang mga bagong kasapi at yung mga nag-renew po ng kanilang membership sa taong ito para po sa adhika. Nakahanda na po ba lahat? So ito po tatawagin ko na. Mangunguna po sa panunumpa ng mga bagong kasapi at mga sa renewal din. Narito po si Professor Rina Bongkogan, ang dati pong Pangulo ng adhika. Baka pwede po natin i-request na i-on po ang camera ng lahat. Ma'am, hindi ko pa mabuksan ang video. Yes po, pa-enable po ang mga camera. Maraming salamat. Antayin natin ng konti na ma-enable po ang mga camera ng lahat para po makita ang lahat sa panunumpa at saka makunan din ng litrato ang lahat. Ayan na po. Maraming salamat. Okay. Nakikita na po ba ako? Ma'am Rina, klaro na po. Baka maaari nating anyayahan yung mga bagong kasapi na nandito sa Zoom na buksan din yung kanilang mga microphone at saka camera. Sandali po, pa-raise ng kamay na hindi ko po na-transfer na nasa attendees pa na nagpa-member. Baka late na pong pumasok na hindi ko na-transfer. Pa-raise po ng kamay. Sandali ha, meron pong nag-raise na hindi ko na-transfer. Siguro isama din po natin yung mga dating kasapi na muling gustong maging aktibo
sa renew. Bakit hindi na po? Ayan, nandito na kayo, ma'am. Okay na po. Handa na po kayo. Okay, ngayon pa lamang po ay binabati ko na ang mga bagong kasapi ng ating Samahang Adhika ng Pilipinas Incorporated. Nawa ay maging mahigpit at makabuluhan ang ating magiging samahan, no, sa susunod na mga araw sa patuloy nating pagpapalalim ng pag-aaral ng kasaysayan at ng Pilipino. Inasahan po namin na kayo ay magiging aktibo para sa mga bagong kasapi, sasali at sasama, makikiisa sa mga pangunahin na mga gawain o aktibidad kagaya ng pinangbanggit kanina ng ating mahal na Pangulong Randy Madrid, ating mga komperensya, gayon din ang ating eskwela sa Taguig, din pakikiisa natin sa ating mga balangay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Tayo po ay nasa Luzon, Visayas at Mindanao at aktibo ang ating mga balangay sa Iloilo, sa Maynila, sa Mindanao. No? So maaari kayong makipag-ugnayan sa ating mga balangay, pamunuan ng balangay sa iba't ibang mga lugar kung saan kayo malapit. So para sa panunumpa sa pagiging kasapi, maaari po bang itaas natin kanang kamay at simulan po kayo sa akin. Tapos, banggitin ang pangalan. Ako si Evangeline M. Hinayon Na naghain ng aplikasyon bilang kasapi. Na naghain ng aplikasyon bilang kasapi. Ay kusang loob na nanunumpa. Ay kusang loob na nanunumpa. Ng katapatan sa adhika. Ng katapatan sa adhika. At buong pusong babalikatin. Buong pusong babalikatin. Ang katungkulang iniaatang sa akin. Ang katungkulang iniaatang sa akin. Para sa taong 2020 hanggang 2021. 2020 hanggang 2021. Kaakibat din ang panunumpang ito ay ang pangakong itataguyod ang mga layunin at gawain ng asosasyon ng mga dalubhasa may hilig at interes sa kasaysayan ng Pilipinas. Ng asosasyon may hilig at may interes sa kasaysayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa ikasusulong ng kamalayan sa kasaysayang bayan. Kasihan nawa ako ng poong may kapal. Pagbati po, mainit na pagbati. Kayo po ay mga bagong kasapi na Maraming salamat po. Maraming salamat po. baka pwede huminto sandali para mag-picture. Okay, picture with smile daw. Sige po. Bago mag-off ng mic at saka mag-off ng video po. Ready? Smile pong lahat. Sir Randy, ako din pala.
Pabukas po ng inyong mga Pabukas po. Patingin po ng mga mukha. Detaro, Dr. Detaro. Ayan. Si Dr. Detaro, si Zoe Lumanta, Lian Javier. James. Okay po. Dalawa po ito ha. Kasi dalawang windows po. Hindi magkakasya sa isa lang. Ready po. Smile. 1, 2, 3. Yan. Isa pa. Sa kabila ulit na window. Ready po. 1, 2, 3. Ayan. Maraming salamat. Bating muli. Pwede na pong i-off natin ang mic at saka video. Thank you po. Pagbati po sa lahat ng bagong miyembro. Maraming salamat sa inyo at welcome po sa ating adhika. At ngayon naman po ay nais ko na ring bago po tayo pumunta sa pasasalamat mula po sa adhika, meron pong video na ipakikita sa atin. Ito po ay ang naganap sa loob ng 4 na oras na komperensya. Panoorin po natin.
Ayan, nakita nyo na po ang nangyari sa ating 4 na araw na komperensya. At tayo naman po ngayon ay dumako sa pasasalamat po ng Adhika na ibibigay sa atin ni Professor Annalyn Muñoz, ang ingat yaman ng Adhika. Salamat po, Ma'am Edna. Ngayon po ay sumapit na tayo sa mga huling minuto ng buong komperensyang ito. Tunay na siksik, liglig at umaapaw ang kaalamang ating narinig at ninamnam sa 4 na araw ng ating pinagsamahang virtual. Masasabi po namin sa pamunuan ng Adhika na naging matagumpay ang komperensyang ito batay na rin sa libo-libong views natin sa FB Live kada araw at sa partisipasyon ng ating mga tagapakinig, lalo na dito sa Zoom. Kung kaya't ang pambansang pamunuan ng Adhika ng Pilipinas Incorporated ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga sumusunod. Kay Sir Al Ryan S. Alejandre, punong tagapagpaganap ng National Commission for Culture and the Arts, at sa opisina na punong tagapagpaganap o OED. Sa NCCA Committee on Historical Research at Subcommission on Cultural Heritage, NCCA Plan, Policy Formulation and Programming Division, partikular na kina Mr. Angelo De Tara, Rodelio Candor, Gina Barcelon at Jovelyn Billo. Kay Sir Rene R. Escalante, na tagapangulo ng National Historical Commission of the Philippines, sa NHCP Local Historical Committees Network or LHCN, lalo na kina Mr. Jervil Cruz, kay Alec Heradila, at kay Ian Alfonso. Sila po ang kakulitan namin dito sa Zoom bilang hosts. Salamat sa positibong tugon sa aming mga pakiusap at pangangailangan dito sa komperensya. Gayon din sa Records Division ng NHCP. Ang lahat po ng mga institusyong nabanggit ang naging kaagapay ng Adhika upang mairaos itong komperensya. Maraming salamat. Ipinaaabot din po namin ang malugod na pagsasalamat kay Dr. Reynaldo Ileto na hindi nagdalawang isip na tanggapin ang aming paanyayang maging pangunahing tagapagsalita. Sa 23 tagapagsalita, tagalahat ng papel. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kadalubhasaan at sa magilaw na pagtugon sa mga paglilinaw at katanungan ng ating mga bibong tagapakinig. Kahit may ilang nakaranas ng panandali ang pagkaputol ng internet connection, hindi po kayo sumuko at pinagsumikapang makabalik at matapos ang inyong panayam. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga tagapagdaloy at tagapangasiwa ng Komperensya 2020, kahit nangangapa-ngapa tayo dahil bago para sa karamihan sa atin itong komperensyang virtual, hindi po tayo umurong sa hamong ito at nakakatuwa po at nakita ko ang ating pagtutulungan at pag-agapay sa isa't isa. Sa mga dating Pangulo ng Adhika, maraming salamat po sa walang humpay na suporta. Sa mga buwan ng paghahanda para sa komperensya, salamat po sa inyong gabay, payo at tulong sa mga di inaasahang problema at hamon na lumitaw. Salamat din po kay Dr. Faina Olindang, partikular na sa kanyang mahalagang bahagi
sa inilunsad nating bagong libro, Ang Tambayayo. Sa mga hindi pa po nakakuha ng kopya, kontakin nyo lang po kami sa Adhika Facebook page. Maraming salamat kina Professor Herald Ian Diwa ng UPLB. Salamat sa lahat ng pag-agapay sa amin, lalo na sa tulong teknikal. Salamat din sa kaadhikang si Prof. J. Neil Verano ng University of Eastern Philippines, Katarman, Northern Samar sa pagsusulat ng script ng ating AVP. Salamat din po sa mga staff ng Center for West Visayan Studies sa UP Visayas, ang mga kasama po ni Sir Randy. Salamat po sa pag-asiste sa kanya sa Zoom. At sa lahat ng mga lumahok sa Komperensya 2020, sa mga masusugid na tagapakinig na ang iba ay nag-multitask pa para mapakinggan ang mga tagapagsalita. Maraming salamat po sa inyong aktibong partisipasyon. Tunay pong naging makabuluhan ang ating komperensya dahil po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Submit po kaagad. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat po ng mga dumalo, kayo po ang aming inspirasyon. At higit sa lahat po, sa poong may kapal na gumabay at nagbigay sa amin ng lakas at talino upang maging matagumpay ang komperensyang ito. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Edna Manginsay, Mindanao State University. Nagpupugay po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Salamat po. Sa loob po, bigyan niyo po kami ng 4 hanggang 5 araw para maisaayos ang inyong sertipiko. At isa-isa po namin ipapadala sa inyo through email po. Maraming salamat.